Talata 226. Bahagyang napasimangot si Harvey York sa pahayag na iyon at sinabing, masyadong mapagbigay si Sr. Zimmer. Seryosong bagay ang ginawa ni Zack Zimmer, kaya dapat i-demote ni Sr. Zimmer ang kanyang posisyon sa kumpanya upang magsilbing aral sa lahat ng ibang mga Zimmer. Hindi ba nakakatawa na pagnilayan niya ang kanyang nagawa? Bukod dito, hindi lamang nagpakita ng bias si Sr. Zimmer kay Zack, ay wala rin siyang pakialam sa nararamdaman ni Mandy. Tingnan mo nga, pinag-aralan ang lahat ng ito gamit yang magaling mong kukuti. Para ano pa? Tutol nang umuso si Lillian Yates, anong ginawa mo ngayong araw? Bakit hindi ka pumunta sa kumpanya kasama ni Mandy? Kahit paano ay upang kumbinsihin sila at tulungan siya, walang kwentang basura, inutil ka talaga. Hindi na kumibo pa si Harvey York dahil nasanay na siya sa ugali ni Lillian Yates. Ang tanging ikinabuntong hininga lamang niya ay ang katotohanang plano ni Sr. Zimmer na tiyak na patumbahin si Mandy Zimmer. Patid ni Harvey na hindi mangangahas na labanan ni Mandy ang mga Zimmer. Sa puntong iyon dapat ba siyang tawaging walang hiya o arrogante? Okay, huwag na nating pag-usapan ito, yamot na sagot ni Mandy. Walang katuturan na pag-usapan pa ang bagay na ito. Oo nga pala, pasensya na sa hindi pagkakaunawaan kahapon. Hindi pagkakaunawaan. Ano ang dapat na hindi maiintindihan tungkol sa kanya? Kahit siya ang nagplano ng lahat ng diskarteng ito, ang idiot na Zack na iyon ay aatakihin ka pa rin lalo't nakita niya kung gaano kawalang silbi ang asawa mo. Lalong nagalit si Lillian habang pinag-iisipan pa niya ito, kung hindi lang walang silbi ang kanyang manugang, di sana ang kanyang anak na babae ay hindi mapapasok sa ganitong malupit na sitwasyon na inaapi siya ng mga Zimmer. Isa sa pinakamalaking dahilan ng lahat ng iyon ay dahil sa kung paano kabasura si Harvey bilang asawa. Napakahalaga ang makasal sa tamang lalaki, Mom, hindi ito kasalanan ni Harvey, niligtas pa nga niya ako kahapon. Hindi ko maisip kung ano ang mangyayari kung di niya ako tinulungan. Medyo nanginig si Mandy Zimmer sa pag-alala sa kanyang sitwasyon kahapon. Higit siyang nangamba nang isipin kung ano ang maaaring nangyari. Kung talagang nakuha siya ni Covey Chad, hindi lamang ito ikakasira ng kanyang reputasyon, kundi malamang ay palayasin sila palabas ng bahay ng mga Zimmer at naninirahan ng kalunos-lunos sa kalsada. Sa kaisipang iyon, ang titig ni Mandy kay Harvey ay puno ng pasasalamat. Nang makita niya ang kanyang facial expression, ngumuso si Lillian. Mabait kong anak, huwag mong sabihing nagpapasalamat ka sa kanya dahil lang sa maliit na bagay na iyon. Para sabihin ko sa iyo, siya ay nabubuhay, kumakain at umiinom sa amin ng 3 taon at iyon lang ang maitutulong niya sa iyo. Kahit mabalian ang kanyang mga braso at binti sa laban ay wala ito. Responsibilidad niya iyon, binabalaan kita. Huwag kang mangangahas na isiping mabuting tao siya. Pagkatapos ng insidente na ito ay lagdaan niyo na agad ang iyong mga divorce paper. Tutulungan kitang makahanap ng mas matinong asawa, yung hindi ka hahayaang apihing muli kahit kailan. Kahit si Zack ay mapapaluhod sa harap mo, puno ng kumpiyansa si Lillian. Sa kanyang mga mata, na kay Mandy na ang lahat, ang kanyang ugali, hitsura at katawan. Kung nagawa niyang dispatchahin si Harvey, maraming pagpipilian na naghihintay kay Mandy. Wala siyang choice noon, pero ngayon, makakapili na ng maigi si Mandy ng asawang pinakabagay sa kanya. Mom, pakiusap, pagmamakaawang sagot ni Mandy. Naging masyadong malupit ang kanyang ina. Nagkibit balikat si Harvey dahil ang lahat ay narinig niya si Lillian na sinasabi ang mga ganoong bagay ng libo-libong beses at nasanay na siya rito. Baka humantong sa heart failure kung iisipin niya ito. Pagkatapos ng hapunan, agad tumawag si Harvey kay Yvonne Xavier habang naghuhugas ng pinggan. May kailangan kayo, sir? Tinanong ni Yvonne sa kabilang dulo ng tawag na may munting excitement. Baka inaaya na naman niya akong samahan siyang mag-shopping. Medyo na-miss niya ito dahil ilang araw na, nang huli silang magkita. Hindi alam ni Harvey na may ibang ibig sabihin ang mga babae tungkol dito at sa halip ay hinihiling, itigil ang pangalawang investment sa mga Zimmer, at sabihin sa kanila na magbigay ng valid reason sa tangkang maapektuhan ang investment ng York Enterprise. Kaming mga York ay hindi maaapektuhan ng iilang mga second-class family business, naiintindihan mo. Nakatayo si Yvonne sa harap ng kanyang office desk na tulala, ngunit CEO hindi ba't asawa mo ang responsable sa investment ng commercial center,
kung titigil ka bigla sa pag-invest, hindi mo ba naisip na mapapasubo sa gulo ang asawa mo? Kalmadong sumagot si Harvey York, ginagawa ko ito para sa kanya. Kung walang valid reason para sa isang taong sumisira sa isa sa mga project ng mga York, paano ang aming reputasyon bilang York Enterprise at magiging parang pinaglalaroan lang nila ako? Gayun din, kung hindi aakuin ng mga Zimmer ang mga responsibilidad para dito o kung hihilingin nila kay Mandy Zimmer na bumalik muli, then sabihin mo sa kanila na magbayad ng 10 ulit pa, bilang parusa, o hintayin na lang nilang mawala ang pamilyang Zimmer. Kabanata 227. Kinaumagahan, si Harvey York na natulog sa pag-aaral ay ginising ni Mandy Zimmer. Harvey, nais ni Lolo ang lahat doon ngayon din at kasama ka doon. Sige, tumango si Harvey, malinaw niyang nabatid kung ano ang nangyari dahil may inutusan siya ng dapat gawin kahapon, dahil nakikita niya kung gaano kahusay na manggagawa si Yvonne Xavier. Dapat natanggap na ng mga Zimmer ang summon letter ng York Enterprise kagabi, di ba? Alas 9 ng umaga, ang bawat Zimmer ay nasa sala ng villa. Ang mukha ni Senior Zimmer ay madilim at medyo nakabusangot habang nakaupo siya sa grand chair. Kagabi ang York Enterprise ay nagpadalala ng legal letter na may malinaw na pahayag. Ang katotohanan na ang mga Zimmer ay tinangkang sirain ang proyekto sa pagitan ng mga York at ng mga Zimmer. Nangangahulugan lamang na pera lang ang habol ng mga Zimmer sa mga York, o parang ganun ang dating nito sa kanila. Ngayon, nais ng mga York na ang mga Zimmer ay managot dito, na nangangahulugang pagbabayad ng penalty na 10 beses sa halagang ininvest, na $550 million. At ang katotohanan na wala sa mga executive ay narito, ay nangangahulugan kung tila gaano kagalit ang misteryosong CEO, sa malamig na tugon na natanggap ng mga Zimmer. Ngunit kung inaakala ninyo man na ito ay sa mga York, normal lamang na mabahala na makita kung paano naglakas loob ang isang second class na pamilya na lokohin sila sa pera nila. Habang dahan daw ang pinagmamasdan ng mukha ng lahat, malamig na sinabi ni Senior Zimmer. Kahapon inatasan ko ang bawat isa sa inyo dito na huwag ipagkakalat lahat ng may kinalaman sa isyong iyon. Sa huli alam ng York Enterprise ang tungkol dito at ngayon ay pinadalhan nila kami ng isang legal letter. Lahat kayo, pagmasdan nyo itong mabuti, dahil dyan, inihagis niya ang sulat sa lamesa. Pinagpasapasahan ng bawat isa ang sulat at binasa ito, at banaag sa kanilang mga mukha ang pangamba. Prangka ang liham, nais nila na ang mga Zimmer ay managot at bayaran ang napagkasunduang halaga ng danyos na $550 million. Ngunit ang nakapagtataka ay kung paano nakalikom ang mga Zimmer ng ganoong kalaking halaga. Lolo, sa palagay ko may sadyang naglik ng balita, marahil ay naramdaman niyang naagrabyado siya at nais niyang pagbayaran ito ng mga Zimmer. Walang kwentang paslit, si Zack Zimmer ang unang tumayo at buong pusong inihayag. Oo, lahat tayo ay inilihim ito at hindi nangahas na ilabas anuman sa mga ito. Maaring mayroong isang taong hindi nasiyahan dito. Lolo, alamin kung sino ang taong ito. Malinaw na ang mga taong iyon ay kating-kati na sisihin ang lahat kay Mandy. Nagngingit-ngit sa galit si Mandy habang marahas na nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na sila ay napakakapal ng mga pagmumukha. Hindi lamang sa hindi sila humingi ng hustisya para sa kanya kahapon, at ngayon ay gusto pa nilang ibuhos ang lahat ng sisi sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ni Harvey, ngunit hindi umiimik. Hindi nila inaakusahan ng harapan si Mandy na siya ang whistleblower. Sa ngayon, wala pang saysay ang menindigan para sa kanya. Galit na galit pa rin si Senior Zimmer. Oo, pinaghihinalaan din niya si Mandy ngunit hindi iyon ang mahalaga sa ngayon. Maaring kailanganin nila siya para sa mga potensyal na negosasyon sa York Enterprise kaya sa ngayon hindi niya ito bibigyan ng sama ng loob. Sa kabuuan, si Mandy Zimmer ay isang napakakapakipakinabang na kasangkapan sa kanyang mga mata at walang makakatututol sa isang kapakipakinabang na bagay sa ngayon. Uminahon kayong lahat, walang saysay na sisihin ng sinuman sa ngayon. Dapat makaisip tayo ng mga solusyon sa problema ngayong nangyari na ito. Ang dahilan kung bakit kayong lahat ay pinatawag ko dito ngayon ay para mag-isip ng magandang solusyon, sa halip na mag-away-away. Sinabi ni Senior Zimmer na nakasimangot, nabalot ng katahimikan ang silid pagkatapos ng kanyang pahayag. Patid ng lahat kung gaano makapangyarihan ang York Enterprise. Mayroon bang pwedeng gawin sa halip na magbayad ng danyos?
Ngunit ang problema ay kung saan kukuha ang mga Zimmer ng ganito kalaking halaga. Kung mayroon man, noong una pa lang ay hindi na nila kailangang makipagtulungan sa mga York. Lolo, sa palagay ko may tao sa likod ng lahat ng ito. Marahil ay dahil sa nararamdaman niyang sobrang naagrabyado siya kahapon at walang sinumang nanindigan para sa kanya kaya naisipan niyang ipaalam sa isang taga-York Enterprise ang tungkol dito. Kung sino man ang ugat ng mga problemang ito ay dapat siya rin ang lumutas. Nagmamadaling sabi ni Zack, siguro kung napigilan siya ng York Enterprise, maaaring babawiin muli ang legal letter. Napakunot ang noo ni Senior Zimmer habang walang imak na nakaupo. Mandy, may kakaibang nangyayari sa pagitan mo at sa misteryosong CEO ng York Enterprise, tama? Kaya't paninindigan kanya para dito, nakikiusap ako sa iyo. Kung mayroon kang anumang isyu sa akin ay ibunton mo na lang sa akin at hindi sa mga Zimmer. Naiintindihan mo, ang pamilya Zimmer ay hindi sa akin o sa iyo, ito ay para sa lahat. Sa sandaling iyon si Zack ay nagsalita ng may hustisya at sinseridad. Ang kanyang mga mata ay namumugtong tila magkakaroon ng mga muta. Naantig ang matandang panot na si Senior Zimmer sa kanyang mga sinabi at dagdag niya, Mandy, bakit hindi ka lumakad upang muling makipag-negotiate sa mga York? Kabanata 228. Tama iyan, Mandy, wala sa mga Zimmer ang nakakakuha ni isang kontrata sa mga York noon. Ikaw talaga ang pinakamahusay dito, kung nandyan ka malamang lahat ay malulutas. Ikaw ang responsable para sa Commercial Center Project. Hindi mo ito tatanggihan, di ba? Mandy, sa palagay ko ito ang pinakaangkop na paraan upang malutas ito. Bakit hindi ka muling bumisita sa mga York? Ang lahat ay nakasentro lamang kay Mandy, naghihintay ng tamang kasagutan, dahil inaasahan nilang malutas niya ang malaking isyu na ito para sa mga Zimmer upang hindi sila mabangkarote. Walang imik si Mandy, hindi niya akalain na ang insidente kahapon ay hawantong sa mga pangyayari ngayon. Ang pinaka nakakatawa dito ay ang mga taong naginigiit na si Zack Zimmer ang pag-asa para sa kinabukasan ng mga Zimmer ngayon. Gusto nila siya ulit ang lulutas ng bagay na ito. Hindi niya malaman kung iiyakan o tatawanan niya ito. Mandy, hindi ka tutol dito, di ba? Ang Commercial Center Project na ito ay sa iyo at dahil sa iyong proyekto kaming mga Zimmer ay nahaharap sa isang matinding sitwasyon. Hindi mo mailalayo ang iyong mga kamay dito, di ba? Malamig na sinabi ni Queen Zimmer. Naiinis pa rin siya sa nangyayari kahapon, tiyak na gagawin niya ang lahat upang mabunten sa kanya ang lahat ng sisi para dito, kung hindi sila ang magdurusa. Hindi pinanindigan ni Lillian Yates si Mandy kahit nakaupo siya mismo sa tabi niya. Siya mismo ay nagpapanik din, kung nabangkarote ang pamilya ay hindi siya mabubuhay ng maayos dito, kaya't inaasahan niyang malutas din ni Mandy ang problema. Ang tanging bagay na hindi niya namalayan ay kapag hindi magtagumpay si Mandy. Si Mandy ang papasa ng lahat ng mga kahihinatnan ng malaking problemang ito. Alam na alam ni Senior Zimmer kung gaano ito ka-unfair kay Mandy kahit gaano siya ka-aroganti. Pagkatapos na isipin ito ay nagpatuloy siya't sinabing, Mandy, kung malulutas mo ang problemang ito ay balak kong ipasa ang 10% na shares ng proyekto sa iyo bilang. Hindi pa man siya tapos magsalita, nagpapakita na ng hindi pagsang-ayon si Zack agad na tumayo. Lolo, hindi natin magagawa iyon. Noong una pa lang, mayroon lamang tayong 40% ng shares. Kung 10% ang mapupunta kay Mandy Zimmer, 30% na lang ang matitira para sa atin. Makakaapekto ito sa pangkalahatang pakinabang ng ating buong pamilya. Hindi ako sang-ayon dito, kung gayon mayroon ka bang ibang paraan bukod dito, para malutas ang problemang ito. Bukod kay Mandy, bakit nga ba hindi ikaw na lang ang gumawa ng paraan para lutisin itong mga nangyayari? Kaya mo bang gawin ang mga ginawang pagsasakripisyo ni Mandy para sa ating pamilya? Oo, isa lamang siyang babae pero nagagawa niya pa rin itong lutisin ng walang pag-aalinlangan. Subukan mo kaya, Zack, at ipakita sa akin ang tunay mong kakayahan, hindi puro bulbol na kalokohan lang ang alam mong gawin. Kung meron kang ideya, matutuwa akong ibigay din sa iyo ang aking shares. Sumimangot si Senior Zimmer matapos sabihin ang lahat ng pagkainis niya sa kanyang paboritong apo. Walang atubiling sumagot si Zack Zimmer, Lolo, kung malulutas ko ito ay wala akong hangad na kapalit, natural lamang na maglingkod para sa pamilya Zimmer. Sinabi niya ito ng malakas at malinaw sa paraang tumatak agad sa isipan ni Senior Zimmer, mapalad silang magkaroon ng isang tagapagmanang maaalahanan tulad niya,
Tama siya. Oo, ang gawin kahit ano para sa ating pamilya na walang hinihinging kapalit, ganito dapat ang ating tagapagmana.